Hello, good morning. Ito na naman. Could you believe it? Ano, this would be kapag nakita nyo ito or napanood nyo ang teaching na ito, it would be August 31st. It's of course binibideo ko ito before that. It's actually dito ngayon Thursday morning. Okay? But Sunday, uh, Sunday, August 31st. Bukas niyan, Lunes, September 1st na. Bare months na, September. So, Pasko na, Ano, ma, maririnig niyo ng mga Christmas songs sa mga mall niyan. September 1st. Natutuwa ako na kinikwento ko kay Pastor Brandon Tuesday night yung men's study natin nakwento ko sa kanya. Hopefully sabi ko kung makabalik tayo sa Pilipinas, kung babalik kami diyan, sabi ko sana ko yung Christmas season September, October, sabi ko na namangha siya sa September. Sabi niya, oh yeah, September 1st, sabi ko, mayroon ng Christmas song, mga dekorasyon sa mga mall, sabi ko. So, natuwa lang siya, like, that's crazy. Sabi niya, sabi ko, matagal yung celebration ng Christmas. But, anyways, September 1st na bukas niyan, September, Pasko na. So, anyways, our Revelation, again, chapter 19 na tayo. Chapter 19, verses 1 to 10. Sabi ko nga, I hope na hindi na natin, remember, noong sinimulan natin itong Revelation, sabi ko, I hope na hindi na natin matapos because gusto ko, nais ko, panalangin ko na bumalik na ang ating Panginoon. Pero narating pa natin, well, may ilang pang chapters. So, chapter 19 tayo ngayon. So, we hope, bago natin matapos ang Revelation, kunin na tayo ng ating Panginoon. My daily prayer. Anyways, okay. So, Revelation chapter 19 verses 1 to 10, ang ating title is An Invitation to a Wedding. Imbitasyon sa isang kasalan. Greatest wedding of all. So, let's pray. Father, thank you so much, O Lord, for this morning. Thank you, Lord, sa inyong salita. Thank you, Lord, for this part of Scripture na pag-aaralan namin ngayon, Lord, na makikita natin ang kagandahan, ang aming hinaharap, ang aming future, O Lord, na makikita namin kayo, hindi lang makikita, kundi magiging bahagi, Lord, nitong kasalan sa langit. Lord, salamat po doon. Dahil lang sa inyo, Panginoong Jesus, wala kaming ginawa na magiging nararapat kami doon, kundi sa iyo lamang kung anong ginawa niyo para sa amin, kung ginanap niyo sa krus ng Kalbaryo para kami ay maimbita dito sa napakadakila, napakagandang kasalan sa langit, Lord. So, thank you, Lord. We love you. We praise you. In your name we pray. Amen. 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 Okay, so invitation to a wedding. I guess marami sa atin na gusto natin yung pumupunta o naiimbita sa kasalan ng isang lalaki at isang babae, of course, right? Yun ang ng Bible, isang lalaki at isang babae. Pero napakaganda yung okasyon na yun, karamihan sa atin, if not all, gusto natin yung nagiging bahagi tayo ng isang kasalan. I think sa akin isa siya sa mga napakaganda scene na mapanood natin yung location, it could be church, it could be sa bahay, it could be sa hotel o yung mga resorts ngayon, it could be isang garden, which we did, nung nandun pa kami, nandun pa si Pastor Anthony, nag-renew kami ng vows ni ate nyo, sa garden nila, sa likuran, doon namin ginawa yun. So,
Maganda yung lokasyon, tapos naka-decorate of course, lahat-lahat ng mga magagandang bagay, mga bulaklak, iba't ibang klaseng bulaklak, may ribbon, may isang cake na napakaganda. It's just beautiful, it's just beautiful. Pero lahat ng mga bagay na ito, itong mga beautiful things na ito, hindi lamang nangyari dahil ganun lang tapos nandun na lahat, hindi, right? Marami yung preparation na ginagawa, right? Ah, unang-una yung decision nila, yung mag-asawa or yung magiging mag-asawa, decision nila saan natin gagawin. Sa church ba, sa garden, sa hotel, yun nga yung venue, right? Tapos sinong iimbitahan natin, no? Tapos reservation. Tapos yung mga invitation, they have to be mailed out, they have to be sent out, right? So marami. Tapos lilinisin kung ano yung dapat ihahanda yung venue, lilinisin yun. Marami ang dapat mangyari bago yung kasalan, right? So, preparation. And then, wedding day comes yung araw ng kasalan. Ang groom, ang asawang lalaki, nandoon sa altar, hinihintay yung paglabas ng asawang babae, ang nervous na nervyos, at kung minsan namumutla, parang hihimatayin na, yung mayroong mga napapanood akong mga funny videos, yung mga ganoon. Actually, yung mga nasawang lalaki yun, mayroong nahihimatay dahil nakakatuwa. Pero hopefully hindi ganito yun. Tapos, okay, so yun na, and then yung announcement, kapag pagpasok na yung asawang babae, here comes the bride. Right? Well, actually, mayroong music na nag-accompany noon. Ngayon, doon, here comes the bride, all dressed in white. Right? So, ngayon, modern na, hindi na. Pero alam niyo naman ako matanda. So, yun ang naaalala ko. Yun ang actually gusto ko. Kasi yung um, symbol noong white gown ng isang babae, yung babaeng ikakasal, doon symbol yun ng kanyang purity. All white, yung kanyang birhensya, uh, dalisay, right? So, yun, before that, again, old school. Ngayon, iba-iba, meron ng kaibahan ngayon. Pero it's good, kuminsan, yung ginagamit ngayong mga awit pagpasok ng bride is sometimes Christian songs called, hopefully ganoon. Pero noon, here comes the bride, all dressed in white. So, pagtapos noon, pagpasok ng babae, ang ganda. Right? All those scenes. Tapos yung mga kababaihan, maiiyak na yan. Ay, napakaganda. Right? So, hopefully, hindi yung asawang lalaki ang iiyak, yung mga bisita, Pero it's such, yun nga, beautiful, beautiful sight, right? So, why are we talking about weddings? Dahil ngayong umaga, ang pag-aaral natin, we will be witness to, well, in fact, hindi lang tayo witness, we will be part, okay, of this wedding. And there's a word here na palagi kong ididiin, is tunay, okay? Lahat ng mga tunay na Kristiyano, nananampalataya, will be part. Kabahagi tayo sa kasalang ito. Ang tunay na iglesia ng ating Panginoon, siya ang tinatawag na asawang babae ni Kristo. Okay? Again, emphasis on tunay. Kasi marami ngayon sa panahon natin na sinasabing sila ay Kristiyano pero hindi naman tunay. Okay? And we will see ang tunay. Okay? So, I hope everybody, sa ating church dyan, tunay. Okay? So, ang bahagi ito ng aklat ng pahayag, or actually itong buong Bible, it's beautiful. Napakagandang bahagi ito ng hindi lamang aklat ng Revelation kundi sa aklat ng the buong Bible, So, ang last nating mga pag-aaral, chapter 17 and 18, ang kahatulan ng dakilang Babylonia na naganap na yung religious system and then yung commercial system, right?
Ngayon, panahon na para ang asawang lalaki ay kukunin na niya ang kanyang asawang babae. Okay, so let's start looking at the preparations. Okay, yung announcement. Okay, verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, narinig ko ang malakas na tinig na napakaraming bilang ng tao sa langit. Sinabi nila, Hallelujah! Kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan ay sa ating Panginoong Diyos. So, sabi pagkatapos ng mga bagay na ito, again, like I mentioned, yun ang tinutukoy yung chapter 17 at 18, yung paghatol sa Babylonia, religious and commercial side of it, Ang announcement na ito ay sabi ang malakas na tinig ng napakaraming bilang ng tao. At ano ang sinasabi nila? Ano ang kanilang ina-announce, pinoproclaim? Hallelujah! Kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan ay sa ating Panginoong Diyos. You know what's interesting? Yung word na hallelujah dito, Uh, dito lang, dito lang na-mention ang word na ito, hallelujah. Sa chapter na ito lamang, wala nang iba pa. Lahat ng New Testament, hindi mo makikita ang word na hallelujah. Kasi interesting, akala ko, makikita mo, sa maraming beses sa Bible, Pero kasi marami ang ating mga Christian songs, right? Mayroong hallelujah, right? So, but it's interesting, dito lamang sa chapter na ito and 4 times babanggitin sa chapter na ito. But it's a great word though. Ito ay isang napakagandang salita na hindi natin dapat ginagamit na, pabugso-bugso lamang na walang respeto. It actually means ang Hebreo ito ay praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Halal, yung Hebrew word is praise, pagpuri. At yung Hallelujah, yun ang pangalan ng Diyos. Yahweh, or Yahovah. Right? Which is, alam natin ang ginawa ng tao yon dahil hindi masyadong banal, sobrang kabanalan ng pangalan ng ating Diyos na hindi binabanggit yun. Right? So, itong praise the Lord, it's praise God. Dapat hindi lahat ng yung kung minsan nagagamit natin parang katuwaan lamang but it should be venerated, respeto ginagamit with the highest respect for God, At ang ano ang dahilan ng pagpupuri ng maraming taong ito? Again, I will read it again. Hallelujah! Kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan ay sa ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi nila, Una is salvation, kaligtasan. Yun ang dahilan kung bakit ang mga maraming taong ito ay nasa langit na pumupuri sa Diyos, Dahil sa kaligtasan ay dinulot ng ating Panginoong Hesus. So, only sila lamang ang nasa langit, yung tunay, yung ligtas na tao. Hindi totoo yung sinasabi ng marami na ay lahat tayo pupunta ng langit. Right? Lahat ng tao kasi iisa lang naman ang Diyos nating sinasamba Iba-iba lang yung pangalan pero isa lang siya. Tapos, sabi pupunta tayo lahat sa langit. It's not true. Right? Hindi totoo yun. Yung mga ligtas lamang, yung mga tunay na nananampalataya, sila ang makakarating sa langit lamang. Lahat ng nakita natin sa panahon ng kapighatian, yung mga hatol, the full wrath, yung kabuuan ng puot ng isang matuwid na Diyos na ibinuhos sa isang mundo na pilit na ayaw manampalataya sa Kanya. And to think na isipin lamang na tayo ay maliligtas sa lahat ng kapighatiang yun,
really tama lamang wasto lamang, manararapat lamang na purihin ang ating Diyos. Sa Romans chapter 5 verse 9, sabi niya, higit pa riyan, tayo ngayon ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga tayo ay maliligtas sa puot sa pamamagitan niya. Hindi lang dapat, nararapat na purihin dahil sa kaligtasan na ibinigay niya. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 again. Ito ay sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa puot, kundi para magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nararapat lamang na purihin natin ang ating Panginoon dahil sa kaligtasan niya na ibinidinulot niya sa atin, na hindi natin mararanasan ang puot ng matuwid na Diyos. And salvation, ang kaligtasan, can only be obtained through Jesus, right? At kung ano ang ginanap niya sa krus ng Kalbaryo. At in fact, ang mga tunay na ligtas na tao, sila lamang ang nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan sa ating Panginoon, right? Sila lamang ang nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasa Diyos, right? Dahil ang mga hindi ligtas na tao, hindi binibigay yung parangal na yun sa ating Diyos. Actually, ang kanilang pinaparangal ang kanyang sarili. Ang karangalan sa kanilang mga sarili kasi ang kanilang kapaniwalaan ay yung kaya nilang pumunta sa langit dahil sa kanilang mga mabubuting gawa. So, sa kanila ang kapangyarihan na makarating sa langit dahil mabuting tao ko, mabuti ang aking mga ginagawa. Kasi ang isang tao na naniniwala na makakarating siya sa langit dahil sa kanyang or sa pamamagitan ng kanyang mga mabubuting gawa, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Sa kanya ang kapangyarihan. Ako ang may power na pumakarating ng langit. Hindi nasa ating Diyos lamang. Again, ang kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan ay sa ating Panginoong Diyos. Period. Walang sino man o walang anuman na kukuha sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero isang mabuting tanong yun na tanungin natin ang ating sarili. Right? Ina-acknowledge ba natin, tinatanggap ba natin na siya lamang ang may kapangyarihan na makapagligtas sa atin? Or naniniwala pa rin tayo na nagtitiwala pa rin tayo sa ibang tao or bagay man? Kung tunay tayong ligtas, ang ating buhay ay nagbibigay ba ng kaluwalhatian at karangalan sa ating Diyos? Those are questions that we need to ask ourselves, And only you can know that, right? And God, of course, alam niya ang lahat. So, the first announcement. Hallelujah. So, after the first announcement, maglilinis muna. Okay? Maglilinis, verse 2. Sapagkat ang kanyang mga kahatulan ay totoo at matuwid. Hinatulan niya ang dakilang patutot na sumira sa lupa sa pamamagitan ng kanyang pakikiapid. Ipinaghiganti niya ang dugo ng kanyang mga alipin na ibinuhos ng kamay ng dakilang patutot, Babylonia. Sila ay muling sumigaw, Hallelujah! This is the fourth Hallelujah. Ang kanyang usok ay pumailang lang magpakailan paman. Ang 24 na mga matanda at ang 4 na buhay na nilalang ay nagpatirapa at sinamba ang Diyos na nakaupo sa trono. Sinabi nila siya, nawa, Hallelujah. So, ang paglilinis ng kasamaan, karumihan, ang complete, total
destruction ng Babylonia. At sabi pa niya dito, ang kanyang mga kahatulan ay totoo at matuwid. Ang hatol sa Babylonia ay totoo at matuwid. Walang sino man na makakapagsabi sa ating Diyos na hindi yun fair, hindi tama. No. Ang hatol ng ating Diyos ay tunay, totoo, at matuwid, sabi. Yung pitong hatol, pitong selyong kahatulan, yung pitong trompetang kahatulan, at yung pitong mangkok na kahatulan sa mundong ito ay totoo at matuwid. This judgment, ito ang nararapat sa Babylonia at sa mga sumusunod sa kanyang sistema. Dahil again and again, paulit-ulit, many times, maraming pagkakataon ang ibinigay ng ating Diyos para sila ay magsisi sa kanilang kasalanan, turn away, and then sumunod sa Kanya. Many times, right? Hindi lang isa, maraming chances ang binigay ng ating Diyos. Pero nakita natin, kahit na napaparusahan na nila, nakikita na nila ang puot ng Diyos, ano yung ginagawa ng mga tao, yung mga hindi ligtas, sinusumpa pa rin ng Diyos, right? Oh. Parang ito, parang dinuraan mo na ang mukha ng Diyos. Nung ini-extend na niya yung kanyang kamay, ang kanyang kahabagan. Hindi ka na dapat, maghirap pa. Tanggapin mo lamang ang aking anak. Pero ayaw, no, ayaw ko. Kaya ko pa rin ito. So, nararapat lamang ang hatol. So, totoo at matuwid. At iniulit pa, right? Hindi lang para wala nang masabi pa ang iba, wala nang makapagparatang sa ating Diyos na hindi siya hindi siya fair. God repeats kung bakit niya hinatulan itong Babylon ito. Itong patutot na ito, world yung sistema ng mundong ito na itinuro sa mga tao na i-reject, tanggihan ang tunay na Diyos, sa halip ay sumamba ng mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Spiritual fornication, pakikiapid, sabi. Tinuruan niya ang mundo na makiapid. Excuse me. At marami pa siyang pinatay na mga banal, sabi. Right? Marami siyang pinatay na mga banal. Lalong-lalo na sa panahon ng kapighatian. So, totoo at matuwid ang hatol ng ating Diyos. Walang makakapag-complain doon. They are true and righteous. Sa atin lamang, let's make an example. Sa atin, kapag ang isang tao pumatay ng iba, lalong-lalo na kapag yung pagpatay is grabe, pinaghatak-hatak or something, just kind of to be and sometimes there's it's just kasamaan, just pure evil, yung i-rape yung isang babae tapos papatayin after that, but kapag siya'y nahatulan, dapat siyang mamatay dahil sa kanyang ginawa. Di ba tayo nag-agree sa hatol na yon? Yes, masama ang ginawa niya. Dapat nga lang na siya ay mamatay din. We agree, right? Nararapat lamang sa atin yun. But really, yung ating kaalaman, limitado pa rin. Hindi man natin alam kung yung paratang na yun. Kasi kung minsan mayroong na-frame up, right? Na-frame up. Tapos, hindi pala siya ang gumawa ng krimen na yun. Ibang tao, pero siya ang na-frame. That can happen. O kaya, yung may nakita ka, actually na-witness mo, tapos
nakulong dahil siya nagnanakaw, nasa grocery, nagnakaw siya ng kakanin or something like that, right? Tapos, buti nga nahuli siya. Hindi man natin alam, baka yung kanyang mga anak hindi pa kumakain ng 3 araw na. See? We judge. Limitado ang ating mga limitado ang ating informasyon. And yet we still judge. Sabi natin nararapat lamang. Hindi, Many times, I'm guilty of that. Ako guilty doon many times. Nagbibigay ako ng hatol sa mga tao na hindi ko alam kung ano man ang nangyari. Merong mabilis na sasakyan, kung minsan kinakat ka. Tapos magagalit ako. Loko-loko, Sana mahuli siya. Sana mahuli siya ng pulis. Hindi ko man alam bakit siya nagmamadali. Baka yung anak niya nasa hospital. Baka yung asawa niya tumawag, merong problema. See? And yet, hinahatulan ko na siya. Loko-loko, mahuli sana siya. Diyan kuminsan, marami yung mga security guard natin dyan, Kahit saan ka pumunta, mayroong security guard. Tapos mayroong kang nakikita na nakaupo na lamang or, nakaupo, minsan nakakatulog man or something like that. Ang tamad ng security guard. Dapat masisante siya, tamad. Di mo alam, 24 oras na siyang naka-duty. Pagod na lang siya. And yet, we judge. Limitado ang informasyon natin. Ngunit, ang hatol ng ating Diyos ay sabi, totoo at matuwid dahil alam niya ang lahat. Lahat ng informasyon nasa sa Kanya. Kasama na ang puso ng tao. Alam niya kung ano ang laman ng ating puso, kung ano ang motibo natin sa ating mga ginagawa. Ating Diyos ay matuwid para hatulan ng tao, tayo hindi, So, again, that's a good check for us, Good check for us na alam ng Diyos ang lahat ng bagay tungkol sa atin. Alam niya ang nasa puso natin. Alam niya ang nasa kaisipan natin. Walang tayong maitatago sa Kanya. Alam niya kung ano ang motibo natin sa ating mga ginagawa. Yung paglilingkod natin, yung pagbibigay, pag-share, pagtulong sa kapwa, pangangaral, pag-witness, lahat-lahat ng mga mabubuting bagay. Ano ang motibo natin? Ang motibo lang na nararapat sa ating Diyos ay ang pag-ibig natin sa Kanya. Kaya ginagawa natin yung mga bagay na yun. Hindi yung para makita tayo ng ibang tao, para maparangalan tayo ng ibang tao, para makilala tayo ng ibang tao. Hindi. Para purihin tayo ng ibang tao. No. Dapat yung ginagawa natin ay dahil sa ating pag-ibig sa ating Diyos. Alam niya. Yan. Alam niya ang ating puso. Alam niya ang ating kaisipan. So, it's just, good question to ask ourselves kung ano ang motibo natin. So, ang judgment, ang hatol sa Babylonia, which is totoo at matuwid, ay final na. Hindi na siya babagon uli. Sabi, magpakailanman. Ang usok, sabi niya, ay magpakailanman. Never rise again. So, yung 24 na matatanda at yung 4 na nilalang, kinonfirm nila yun na ang hatol nga ng ating Diyos ay tunay, totoo, at matuwid. And sila ay sumamba sa ating Diyos. Sinamba nila ang ating Diyos. Praise the Lord, sabi nila. Hallelujah. Then, another announcement goes forth. Isa namang announcement. Verse 5. Isang tinig ang lumabas mula sa trono na sinasabi, purihin ninyo ang ating Panginoong Diyos. Kayo na kanyang mga alipin at mga may takot sa Kanya.
ang mga hindi dakila at ang mga dakila. At aking narinig ang isang tunog na katulad ng tinig ng isang napakaraming bilang ng tao, katulad ng tunog ng maraming tubig, at katulad ng tunog ng malalakas na kulog. Sinabi nito, Hallelujah! Ito ay sapagkat ang Panginoon na makapangyarihan ay naghari na. So, ilan na yung hallelujah yun? Nakala ko 4 lamang. Maybe sa English translation, 4 lamang. Hindi ko na nabilang ang hallelujah. Kung 4 lang, okay. Pero, but this makes me more excited for heaven kasi imagine lang, mai-imagine lang natin ito na milyong mga tao na kasama pa yung mga anghel na pumupuri sa ating Diyos, sinasabing hallelujah. Ito ay sapagkat ang Panginoon na makapangyarihan ay naghari na. Katulad dito ng milyong tao na ang inaawit natin yung how great is our God, right? Dakila ang ating how great is our God. Sing with me how great, right, is our God. Nung nandyan pa ako, when we sing that song, nangingiyak-ngiyak ako. Hindi pala yung katabi ko nangingiyak. Dahil it's such a great song, how great is our God. Tinuturo ang kadakilaan ng ating Diyos. Tapos kukunti lang tayo. And yet, nakaka-touch na puso pa rin, Imagine, milyong tao, yun ang pinipraise natin, pinupuri ng ating Diyos. It's just, again, excited ako makarating sa langit, This must be so loud. Sabi, itinutulad. Sabi sa mga malakas na kulog, katulad ng tunog ng malakas na kulog, katulad ng tunog ng maraming tubig, yung mga waterfalls na talagang nakakabingi. Pero it's a beautiful, hindi nakakabingi. It's just a beautiful praises to our God, So, hindi ba kayo natutulan na nagagalak na magiging kabahagi tayo doon? It should, right? Should get us excited. But of course, the greatest thing in heaven, hindi lamang yun, kundi yung makikita natin ang Panginoon. Makakapiling natin ang ating Panginoon. That's the best part, okay? Extra blessing lang yung mga awit, mga pagpupuri lahat. But just to see our Lord, right? At fully na maunawaan natin kung ano ang ginawa niya para sa atin. It's just beautiful. Anyways, baka maiyak na naman yung kasama ko dito. Sino ang nagpupuri, nagbibigay ng puri sa ating Panginoon? Sabi yung kanyang mga alipin at yung may takot sa kanya. Right? Verse 5. Let me read verse 5 again. Isang tinig ang lumabas mula sa trono na sinasabi, purihin ninyo ang ating Panginoong Diyos, kayo na kanyang mga alipin at ang mga may takot sa kanya. Okay. Sino yun? What is a servant? Okay, yung una, alipin. Ang isang alipin ay yung tinatawag na doulos, bondservant, sa yung alipin na pinili niya, ginusto niya na maging alipin. Okay? Hindi siya pinipilit na maging alipin. Gusto niya, mahal niya ang kanyang, sobra ang pagmamahal niya sa kanyang amo na pinipili niyang maging alipin siya, magpakailanman. At ano ang katangian ng isang alipin? Tumutupad sa utos ng kanyang amo, kung ano man yung iuutos sa kanya. Hindi tinatanong o bakit hindi nagko-complain sa kanyang amo. Complete submission. Complete na what is submission? Yung hindi pagpapakumbaba, humility yun. But submission, alam niyo na, right? So, yun una, what is a servant? Yun ang nasa langit. Servant, tayo ba ay alipin ng Diyos? Nag-submit na tayo sa Kanya ng kabuuan ng ating
puso at ng ating kaisipan, ng ating buhay? Nakikinig ba tayo sa kanyang mga utos? At tumutupad ba tayo sa kanyang mga utos? Yun ang isang alipin. Kung yun ang ginagawa natin, then nasa langit tayo. Pupunta tayo sa langit. Makakarating tayo doon. Okay? Kung alipin tayo ng Diyos. Yung ikalawang grupo, yung may takot sa Kanya, sabi. To fear God, ang takot sa Diyos, ito, hindi katulad ng takot natin, yung parang, ang alam natin sa takot, iba-iba, no? Yung sa mga bata, yung kapag mayroon kang ginawang kalokohan, takot kang umuwi or takot ka sa tatay mo na papaluin ka, paparusahan ka or something. That's na, hindi yun ang takot dito, okay? Hindi yun ang meaning ng takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos na sinasabi dito yung pagbibigay ng karangalan sa Kanya, respeto sa Kanya, yung sobra ang pagmamahal natin sa Kanya na ayaw nating masaktan ang Kanyang puso. Ayaw nating masaktan ang Kanyang yung ano ba yun? Ma-disappoint ang ating Diyos sa atin. That's the fear. Hindi yung takot na tayo parusahan ng ating Diyos. Hindi. Tinanggap na niya yung kaparusahan ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Alam natin niya lahat yun. Pero yung takot natin na hindi tayo nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya o ng karangalan sa Kanya. Yun, right? At a great part of that is that yung humihingi tayo ng kapatawaran every time we fall. Kapag tayo natisod, nagkagawa ng kasalanan na hindi naman natin talaga intention, pero we still sin, right? Lahat tayo, we're still sinners. Na humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya dahil ibinibigay natin uli yung reverence sa Kanya. Yung pagmamahal natin sa Kanya, ng pananampalataya natin sa Kanya, na Siya lamang ang makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. So we're giving the reverence back to Him. It's part of fearing God, you know. So, yun, again, another question. May takot ba tayo sa ating Diyos? May takot ba tayo na madidisappoint natin Siya? May takot ba tayo na malulungkot ang ating Diyos sa ating gawa, you know? Do we adore Him? Siya ba ang pinakamamahal natin? Siya lamang ba ang at sinasamba? If you say yes to those questions, then you will be in heaven, praising God. Kasama sa maraming mga taong ito. The praise says, the Lord God omnipotent, ang Diyos na makapangyarihan ay naghari na. Naghahari na siya sa langit ngayon at maghahari din siya sa lupang ito soon. Sana malapit na, Lord, come, maghari kayo sa mundo namin. So, kung naghahari siya sa langit at maghahari siya sa mundong ito, naghahari ba siya sa inyong mga puso? Siya ba ang hari ng ating mga puso? Marami ang mga questions ngayon, parang test. Naghahari ba siya sa ating mga puso? Kapag tayo ay may takot sa Kanya, kapag tayo ay alipin niya, that means siya ang hari ng ating mga puso. He has full control of our hearts. Hindi bahagi lamang, kundi buo. Right? So, that's what sila ang makakarating sa langit na magiging kabahagi ng kasalan. So, I pray na lahat tayo nandoon. Preparations have been made. Nagawa na yung mga preparasyon, yung announcements. Ngayon, ang kasalan na. Araw ng kasalan. Sabi, we will see something very different, you know, iba sa kasalan sa mundo. Kasalan sa langit ito. Sa verse 7, tayo ay labis na magsaya at magalak at tayo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at ang kanyang asawang babae ay inihanda ang kanyang sarili at binigyan siya ng karapatan ng Diyos upang magsuot ng kayong lino na dalisay at makintab. Ang kayong lino ay kumakatawan sa matutuwid na gawa ng mga banal.
Ito ang pagkakaiba sa kasalan dito sa mundo, sa daigdig natin. Sino ang star? Sino ang star ng ceremony? Hindi ba yung babae? Right? Sa kanya lahat halos nakapokus, right? Again, kapag dumating na siya sa venue, kapag pumasok na siya, yun nga, ang ganda. Yeah, all those things, right? Ang ganda niya. Na, naka, actually, yung asawang lalaki, walang gaanong tumitingin sa kanya eh. Yung babae na nandoon lahat. I checked a few wedding, actually, ang normal wedding invitation, yung babae kapag yung babae ang nakauna, right? You are invited to the wedding of yung babae and then yung asawang lalaki. Dito, sino ang star? Hindi yung asawang babae, kundi yung asawang lalaki. Right? Tingnan niyo verse 7 again. Maggalak kayo, magbigay ng kaluwalhatian sa kanya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero. Hindi yung babae. Hindi sinasabing kasal ng iglesia. Hindi. Kasal ng kordero. Siya ang star. Siya lamang ang binibigyan ng kaluwalhatian. You know? Remember yung verse 1. Kaligtasan, kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan ay sa ating Panginoong Diyos. Sa Kanya lamang ang pagpupuri. Hindi sa siya ang star. Siya ang gumanap ng lahat. Tayo wala. Blessing lang sa atin. Grace lang. Kaya tayo nandoon. At makikita natin dito yung balance. Balance ng sovereignty ng ating Diyos. Tinatawag na sovereignty yung kapangyarihan ng ating Diyos. But soberanyo yung Tagalog, which is but yung power, kapangyarihan ng ating Diyos at ang responsibilidad ng tao. Okay? Kasi mayroong dalawang phrase dito na sinasabi. Ang ang kanyang asawang babae ay inihanda ang kanyang sarili. So yung asawang babae, which is the church, that's us, inihanda niya ang kanyang sarili. Pero sabi naman sa verse 8, pinigyan siya ng karapatan ng Diyos upang magsuot ng kayong lino na dalisay at makintab. Ang kayong lino ay kumakatawan sa matutuwid na gawa ng mga banal. Para bang gawa ng tao. Nandun siya. Pero, verse 8, binigyan siya ng karapatan ng Diyos. Nagbigay ang Diyos, pero yung babae, siya ang gumawa. That's the sovereignty, again, yung power ng ating Diyos, kapangyarihan niya, at yung responsibilidad ng tao para sumunod sa mga utos ng ating Diyos. Yung first phrase, sabi, parang siya ang gumawa. Yung second phrase, parang ang Diyos ang gumawa. Okay. Balance ito. Yung fine linen, yung kayong lino, ay binigay ng ating Diyos para ihanda niya ang kanyang sarili. Yung kayong linong yun ay yung katuwiran na nakamtan lang natin dahil sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi tayo matuwid, ang Diyos ang matuwid. You see, ang ating mga gawang matuwid ay bigay ng Diyos sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, right? Righteousness comes by faith, and that's sa Panginoon nagagaling yung faith na yon sa Diyos natin, pero tinatanggap natin, right? So, meron siyang binibigay, siya lamang ang makapagbibigay ng pananampalataya. Ang atin ay tatanggapin yun. So, again, yung balanse ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa James 2:23, sabi, at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaon ay ibinilang na katuwiran sa kanya. So, ibinigay ng Diyos ang kayong lino, ang katuwiran natin, ngunit tayong iglesia niya, tayong nananampalataya sa Kanya, dapat responsibilidad natin na kunin, tanggapin, at isuot, i-ready natin ang ating mga sarili. Right? Hindi tinatanggihan. That's the choice. Yung will or sovereignty of God and the will of man.
Okay? Sama. Okay? Magkasama yun kapag tunay. Here's another example. Sa Efeso chapter 2 verse 10. Ito ay sapagkat tayo ay kanyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una na dapat nating ipamuhay. You see? You see the balance? Siya ang naglikha sa atin. Nilikha niya yung mga mabubuting gawa. Kasi tayo, hindi natin kaya yun. Ang ating nature is gumawa ng masama. Pero ang Diyos, sa kanyang power, ibinihanda na niya yung mga mabubuting gawa. Nilikha niya tayo para sa mga mabuting gawa. Pero anong dapat natin sa mga mabuting gawa yun na ibinibigay ng ating Diyos, inihahanda ng Panginoon, ng ating Diyos sa atin? Anong dapat natin gawin? Dapat nating ipamuhay. Yeah? So, there's the balance there, okay? The sovereignty of God and the will of man. Okay? I hope we understood that. So, meron tayong, we have to receive. We have to accept. We have to, dapat nating tanggapin at gawin, sundin yung utos ng ating Diyos. Right? Okay, we're again over time. At sinabi, verse 9, at sinabi niya sa akin, isulat mo ito, pinagpala silang mga tinawag ng Diyos na sa hapunang para sa kasal ng kordero. Oh, reception na. Reception na. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay totoong mga salita ng Diyos. At ako ay nagpatira pa sa harapan ng kanyang mga paa upang sambahin siya. At sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako ay kapwa mo alipin at kapatid mong lalaki na taglay ng patotoo ni Jesus. Sambahin mo ang Diyos sapagkat ang patotoo tungkol kay Jesus ay ang espiritu ng pagkahayag. So, there are others in heaven pero hindi sila kabahagi ng iglesia. Hindi sila kabahagi ng asawang babae ng kordero. Okay? So, nandoon sila. They're invited. So, angels, Angels sila. Ito ay makapangyarihan. Yung nagbibigay ng announcement is makapangyarihang anghel. So, si John, sa namangha siya sa vision na ito, namangha siya sa anghel na ito, at sinamba niya, siya ay nagpatira pa sa harapan ng kanyang mga paa. Itong anghel na ito, hindi si Jesus ito, okay? Anghel. So anong sabi niya kay John? Na wag mo akong sambahin. Wag mong gawin 'yan, sabi. Tumayo ka. Ang sinasamba lamang ay ang Diyos. Sinasamba lamang ay si Jesus. Right? Ang Panginoong Jesus. Katulad lang siya. Isipin mo yun, mga anghel katulad lang nating mga alipin ng Diyos. Okay? Hindi sila nagpapasamba, isa lamang ang tumatanggap ng pagsamba, Panginoong Jesus, which He did that, sa kanyang mga apostol. Tinanggap niya ang kapurihan, ang pagsamba ng marami. So, dahil siya ay Diyos. So, sabi ng anghel, wag. Si Juan, nagpatira pa, sinasamba yung anghel. Sabi ng anghel, wag. Ang Diyos lamang ang dapat sambahin. So, no one else, wala nang iba, or walang anuman bagay. Minsan, bagay na ang sinasamba ng iba. Tao o bagay, hindi sinasamba. Diyos lamang. At sabi pa ng anghel, ang patotoo tungkol kay Jesus ay ang espiritu ng paghahayag. So, this means ang lahat ng paghahayag sa salita ng Diyos ay patungkol lahat, tinuturo lahat sa ating Panginoon. Sabi nga ng isang tagapagturo, Ryrie, sabi, prophecy is designed to unfold the loveliness of Jesus. Prophecy is designed to unfold the loveliness of Jesus. Ang paghahayag ay nakadesign yun para ipakita ang kagandahan ng ating Panginoong Jesus. That is so great. Right? So, right, the Bible is all about Jesus at ang mga tunay na sumasamba sa Kanya, siya lamang. Tunay na sumasamba ay yung mga ligtas na tao na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating Diyos. Mga ligtas na tao ay natatakot sa Diyos, may takot sa Diyos.
ginagawa nila, ipinamumuhay nila yung nakakaaya sa ating Panginoon. What is pleasing to God? Nagbibigay ng kaluguran sa puso ng ating Diyos. Sila yung mga tunay na ligtas na mga tao. Sila ay naglilingkod sa ating Diyos sa buong puso nila. Sinusunod ang kaniyang mga utos dahil siyang ating amo. Siyang ating pinakamamahal na amo. At ang mga alipin niya ay sumusunod. Only saved people. Sila lamang ang kabahagi ng tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo. Ang asawang babae na inihahanda niya ang kanyang sarili para sa kanyang asawang lalaki. Ang kanyang hari, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang Diyos. Nandun ba tayo? Are we part of that? I hope everyone, lahat tayo kabahagi doon. Okay? Kaya tunay. That's why dinidiin ko yung tunay. Let's all be true worshipers of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. All right. Goodbye once again. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you for your promises. Thank you for the great hope that we have in Jesus, Lord, that we will be with you, hopefully, prayerfully, Lord, soon that you will come for us, take us home, and be wedded to you in heaven, that we may be with you forever and ever. Amen. Amen. Love you. See you next time. September, October, November, December, Pasko na. Merry Christmas. Bye. Love you.